Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Filipino 2, Term 1, Week 1, Paglinang ng tunog ng alpabeto, pantig, magkakatugmang salita, at high-frequency words. Para sa unang araw, tunog ng alpabeto, magkakatugmang salita, at high-frequency words. Para sa layunin, natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino M, S, A, I, O. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. Natutukoy ang mga tunog ng patinig at katinig na bumubuo sa salita. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at pamilya. Umawit tayo ng Kung Ikaw Ay Masaya upang maipakita ang inyong nararamdaman sa araw na ito. Pagkatapos umawit, buuin ninyo ang pahayag na Ako ay patlang. Halimbawa, ako ay masigla. Ibahagi ninyo sa klase ang inyong nararamdaman sa araw na ito. Makinig at magbigay ng positibong papuri sa inyong mga kamag-aral. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mga tunog ng mga letrang M, S, A, I, at O. Tingnan ang inyong katabi sa kanan. Tanungin kung anong gamit ang dala niya o kung ano ang kanyang paboritong bagay na nagsisimula sa mga letrang M, S, A, I, at O. Tingnan ang mga larawan ng mga bagay na nagsisimula sa mga letrang ito. M, medyas. S, suklay. A, aklat. I, ilaw. O, oras. Pumili ng isa sa mga salitang madalas na nabanggit at gamitin ito upang ilarawan o ipakilala ang inyong sarili o pamilya. Halimbawa, suklay. Madalas manghiram ng suklay ang ate kay nanay. Ngayong araw, may babasahin at tatalakayin tayong tula. Pakinggan at unawain itong mabuti. Bago iyon, talakayin muna natin ang ilang salita mula sa tula o high-frequency words. Bigkasin ang sumusunod na salita. Magalang. Masipag. Mahusay. Piliin ang letra ng larawang tinutukoy sa mga salita sa bilang 1 hanggang 3. Gamitin niyo ang mga salita sa pangungusap. Halimbawa, ang batang magalang ay kinagigiliwan. Bigkasin natin ang tunog ng sumusunod na letra at ang mga salitang nakatala. M, magalang masipag. S, sinta, saka, sa, siya. A, angkan. I, ang, at. I, isa, inutos. O, oras, opo. Pumili ng isa sa mga salitang madalas na nabanggit at gamitin ito upang ilarawan o ipakilala ang inyong sarili o pamilya. Halimbawa, suklay. Madalas manghiram ng suklay ang ate kay nanay. Saan kayo nakatira? Kaibigan ba ninyo ang inyong mga kapitbahay? Bakit? Ating basahin ang kwentong Pinamagatang Sinta ni M.A. Antonio. Sinta ang pangalan niya, isang batang tunay na masipag at talagang magalang pa. Ang kanila'y kilalang-kilala. Sa oras ng pangangailangan, nalalapitan sila. Talagang siya'y batang masipag at talino'y taglay
at kilalang magalang. Ang kanilang angkan ay hinahangaang tunay. Isang pagkilala ang sa kanila ay ibinigay na magalang na iginawad ng kanilang barangay. Mahusay rin siyang magpinta. Sa pagiging mahusay na iyon, siya ay kilalang kilala. Espesyal na mga bulaklak sa hardin ang madalas niyang iginuguhit. Maligayang espesyal na bulaklak ang pangalang ibinigay niya sa obra. Sino ang batang tinutukoy sa tula? Ang batang tinutukoy sa tula ay si Sinta. Ano-ano ang kanyang katangian? Siya ay masipag, matalino at magalang. Saan siya mahusay? Siya ay mahusay magpinta. Ano-ano ang mga salitang may salangguhit sa tula? Bakit kaya ito may salangguhit? Ilang ulit na banggit ang mga sumusunod na salita? Mahusay, magalang, kilalang kilala, isang, masipag, bulaklak, niya, angkan. Isa-isahin ang mga salitang nagsisimula sa mga letrang M, S, A, I, at O. Bigkasin natin ang mga salitang nagsisimula sa mga letrang M, S, A, I, at O upang malinaw nating mabigkas sa mga salitang nagsisimula sa patinig at katinig. Medyas. S, suklay. A, aklat. I, ilaw. O, oras. Ano-ano ang mga patinig? Ano-ano naman ang mga katinig? Gawain bilang isa, pumalakpak ng isang beses kapag ang salitang mababanggit ay nagsisimula sa patinig at dalawang palakpak naman kapag nagsisimula sa katinig. Unang salita, angkan. Sila. Obra. Masipag. Iyon. Basahin ng malakas ang mga salita sa bawat bilang. Sinta, pinta, tunay, taglay, bigay, bagay. Ano ang inyong napansin sa mga salita sa bawat bilang? Kailan sinasabing magkatugma ang mga salita? Gawain bilang 3, tumayo kapag ang magkapares na salitang babanggitin ay magkatugma at manatiling nakaupo kung hindi. Masa, pasa. Sako, pako. Abo, apo. Ipit, sukbit. Oso, uso. Dagdagan pa natin ang inyong kaalaman. Sa inyong sagutang papel, isulat ang letrang bubuo sa tawag o pangalan ng mga nasa larawan. Narito ang mga larawan. Magbigay ng salitang katugma ng salitang may salangguhit sa bawat pangungusap. Paborito ko ang okoy. Malaki ang mesa. Dapat tayong mag-aral. Kulay lila ang aking suklay. Maliit ang itlog ng pugo. Iguhit ang hugis puso kung ang mga salitang magkatambal sa bilang ay magkatugma at iguhit naman ang hugis between kung hindi magkatugma. Mapa, sapa. Sabi, tabo. Apo, abo. Init, banig. Oso, boto. Isulat sa notebook o kwaderno kung ano ang katangian mo na kapareho ng kay Sinta. Ipahayag o sabihin ito sa klase. Halimbawa, pareho kaming mahusay ni Sinta sa pagpipinta. Sa inyong sagutang papel, gawin ang sumusunod. Lagyan ng check kung ang dalawang salita sa bawat bilang ay magkatugma at asterisk naman kung hindi.
mata, pata. Saba, kaba. Aba, abo. Opo, dato. Ibon, ipon. Lagyan ng P sapat lang kung ang salita ay nagsisimula sa patinig at K naman kung nagsisimula sa katinig. Anak, mahusay. Sabon, ibon. Oras. Para sa inyong takdang aralin, magtanong sa mga magulang o guardian kung ano-ano ang katangian ng inyong pamilya ang hindi nabanggit sa talakayan. Maglista ng 5 na nagsisimula alinman sa mga letrang M, S, A, I, at O. Isulat ito sa inyong kwaderno. Para sa ikalawang araw, tunog ng alpabeto, magkakatugmang salita at high-frequency words. Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino. B, E, U, T, K. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. Natutukoy ang mga tunog ng patinig at katinig na bumubuo sa salita. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Nagagamit ang mga salita na high-frequency tungkol sa sarili at pamilya. Medalya. Ano ito? Sino sa inyo ang nakatatanggap na ng ganito? Nais ba ninyo na magkaroon nito? Bakit nais ninyong magkaroon nito? Basahin muli ang tulang sinta na nakapaskil sa pisara. Pagkatapos, sagutin ng mga tanong. Ano-ano ang mga katangian ni Sinta? Mayroon ka rin bang katulad na katangian? Ipaliwanag ang iyong sagot. Sinta ni M.A. Antonio. Sinta ang pangalan niya, isang batang tunay na masipag at talagang magalang pa. Ang kanila'y kilalang kilala. Sa oras ng pangangailangan, nalalapitan sila. Talagang siya'y batang masipag at talino'y taglay at kilalang magalang. Ang kanilang angkan ay hinahanga ang tunay. Isang pagkilala ang sa kanila'y ibinigay na magalang na iginawad ng kanilang barangay. Mahusay rin siyang magpinta. Sa pagiging mahusay na iyon, siya'y kilalang kilala. Espesyal na mga bulaklak sa hardin ang madalas niyang iginuguhit. Maligayang espesyal na bulaklak ang pangalang ibinigay niya sa obra. Ano-anong salita sa tula ang nagsisimula sa letrang B, E, U, T, at K? Isa-isahin ang mga salitang nagsisimula sa mga letrang ito. Basahin ang mga sumusunod na salita. Bulaklak, batang, espesyal, ubod, talagang, kilala. Sa anong letra nagsisimula ang salitang bulaklak? B, espesyal, E, ubod, U, talagang, T, kilala, K. Ilan sa mga salitang ito ang nagsisimula sa patinig? 2 salita, espesyal at ubod. Ilan sa mga salitang ito ang nagsisimula sa katinig? 3 salita, bulaklak, talagang, kilala. Ilang ulit binanggit sa tula ang mga salitang ito? Bulaklak, 2 ulit, espesyal, 2 ulit, ubod, 2 ulit, talagang, 2 ulit, at kilala, 2 ulit. Tukuyin ang mga tunog na bumubuo sa bawat salita. Halimbawa, bulaklak. B, U, L, A, K, L, A, K, bulaklak. Piliin sa hanay B ang salitang katugma ng mga salita sa hanay A. Sa hanay A, bulaklak, ubod, espesyal, kilala.
Sa hanay B, pandesal, pamilya, bulak, lugod. Bakit sinasabing magkatugma ang mga salita? Magbigay ng mga salitang magkatugma na ginagamit ninyo sa tahanan o madalas ninyong naririnig sa inyong pamilya. Tukuyin kung ano ang tinutukoy sa bawat bilang. Tunog B na nangangahulugang tumayo mula sa pagkakahiga. Pangalawa, tunog E na tumutukoy sa umiikot na bahagi ng bentilador. Tunog U na nangangahulugang wala na, tulad sa pagkain. Tunog T na nangangahulugang hindi basa. Tunog K na nangangahulugang kinakain kasama ng ulam. Isulat sa sagutang papel ang M kung ang mga salita sa bawat bilang ay magkatugma at H naman kung hindi magkatugma. Bola, lola. Espada, ensalada. Upuan, usapan. Tatlo, ubos. Kambing, baging. Humanap ng kapareha at magharapan. Magtulungan sa pagbuo ng listahan ng 5 salitang nagsisimula sa alinman sa mga letrang B, E, U, T, at K na hindi pa nababanggit sa talakayan. Isulat ang inyong mga sagot at ihanda itong ibahagi sa klase. Pumili ng isang salitang nagsisimula sa letrang B, E, U, T, O, K na 2 ulit na binanggit sa tula. Gamitin ito sa isang pangungusap na naglalarawan tungkol sa iyong sarili o sa iyong pamilya. Ibahagi ang iyong pangungusap sa klase. Halimbawa, bulaklak ang madalas iregalo ni tatay kay nanay. Maglista ng pangalan ng bagay na madalas ninyong gamitin sa inyong tahanan batay sa letrang hinihingi sa bawat bilang. Bigyan ito ng katugmang salita. Para sa inyong takdang aralin, kasama ang iyong magulang o guardian, maglista sa iyong kwaderno ng mga paboritong gawain na sama-samang ginagawa ng inyong pamilya na nagsisimula sa mga letrang B, E, U, K, at T. Maaari mo ring lagyan ng drawing o larawan ang bawat gawain upang mas maging makulay at kawili-wili ang iyong output. Para sa ikatlong araw, tunog ng alpabeto, pantig, magkakatugmang salita at high-frequency words. Para sa layunin, natutukoy ang tunog ng alpabetong Pilipino, L, Y, N, G, and G. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. Natutukoy ang mga salitang magkakatugma, 1 hanggang 2 pantig. Nabibigkas ang mga pantig na bumubuo sa mga salita, patinig at patinig-katinig. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Nagagamit ang mga high-frequency words sa paglalarawan tungkol sa sarili at pamilya. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mga tunog ng mga letrang L, Y, N, G, at NG. Maaga ba kayo natutulog tuwing linggo ng gabi? Bakit? Bakit madalas ayaw natin sa araw ng Lunes? Ngayong araw ay may babasahin tayong tula. Pakinggan nitong mabuti. Bago ipagpatuloy ang aralin, bigkasin muna natin ang mga sumusunod na salita. Labis, yakap, niya, ngiti, ganoon. Tumingin sa loob ng silid-aralan at ituro ang mga bagay na nagsisimula sa tunog ng mga letrang I at G. Banggitin ang pangalan ng bagay at bigkasin ng malinaw ang unang tunog nito. Halimbawa, yeso at gunting.
Magbigay pa ng iba pang bagay na nagsisimula sa tunog ng I at G. Ibahagi ang iyong sagot sa klase. Pakinggang mabuti ang tula at alamin kung bakit Lunes ang paboritong araw ni Yan. Ang Lunes ni Yan ni M.A. Antonio. Lunes ang paboritong araw ni Yan. Sa tunog ng relo, masaya niya itong sinisimulan. Dasal ang una niyang ginagawa, pagbangon pa lang. Sa kapagbati ng ngiti, yakap at halik sa kanyang mga magulang. Ngiti, yakap at halik din ang pagbati ng ama't ina. Lahat sila'y labis na masaya. Pag-usal ng dasal, sama-samang gawain nila tuwina. Kaya pamilya nila'y parating malusog at masaya. Magana sila sa almusal. Wagi sa pakiramdam kahit simpleng pagkain ang pinagsasaluhan. Ganoon ang kanilang pamilya. Masaya basta sama-sama. Ang linggo nila ay masigla ang umpisa. Ang simula ng Lunes, tinitiyak nilang maganda. Ano ang paboritong araw ni Yan? Ang paboritong araw ni Yan ay Lunes. Ano ang ginagawa niya paggising? Siya ay nagdarasal pagbangon pa lamang. Sino ang kasama niyang kumain ng almusal? Kasama niya ang kanyang pamilya sa almusal. Bakit paborito ni Yan ang araw na iyon? Paborito niya ang Lunes dahil masaya silang sama-sama bilang pamilya. Ikaw, paborito mo rin ba ang araw na paborito ni Yan? Bakit? Oo, paborito ko rin ang Lunes dahil nagbibigay ito ng magandang simula sa linggo. Bigkasin natin muli ang mga salita. Labis, yakap, niya, ngiti, ganoon. Ilang ulit binanggit sa tula ang mga salita sa bilang 1 hanggang 5. Pumili ng isa sa 5 salita at gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, yakap ko ang aking nanay o tatay sa pagtulog. Ano-anong bahagi ng iyong katawan na nagsisimula sa letrang L, N, at NG? Tama, ito ay labi, noo, ngipin. Bigkasin ang tunog ng mga unang letra ng bawat salita. Bigkasin ng wasto ang mga pantig ng bawat salita. L. Labis. Y. Yakap. N. Niya. G. Ganoon. NG. Ngiti. Pantigin ang mga ito. Bilangin kung ilang pantig ang bawat salita. Labis, 2. Yakap, 2. Niya, 2. Ganoon, 3. Ngiti, 2. Basahin at bigkasin ang salitang akbay. Ilang pantig ang bumubuo sa salitang akbay? Ang salitang akbay ay may 2 pantig. Ito ay ang ak at bay. Ano ang letra o mga letrang bumubuo sa unang pantig ng salitang akbay? Ang unang pantig ng salitang akbay ay ak. Ito ay binubuo ng a at k. Pansinin ang ikalawang salita. Kung minsan, ang akbay o pag-akbay ay katulad din ng yakap o pagyakap na nagpapakita ng maayos at magandang relasyon sa pagitan ng magkakaibigan o magkakapamilya. Pansinin ang unang pantig ng salitang akbay, ak, patinig at katinig. Tandaan na may mga pantig na binubuo ng patinig at katinig. Pag-aralan ng mga sumusunod na salita. Embutido. Unang pantig, M. Patinig-katinig, PK. Ensaymada. Ambulansya. Balikan ang tula at piliin ang 2 salitang magkatugma. Basahin ang mga ito ng malakas at wasto. Bati, ngiti. Dasal, usal. Lusog, busog. Magbigay ng mga salitang binubuo ng 2 pantig na ginagamit ng inyong pamilya. Pagkatapos magbigay ng katugmang salita,
para sa bawat isa. Isulat ang pangalan o tawag sa mga larawan. Tukuyin kung patinig o patinig-katinig ang bumubuo sa unang pantig ng mga nasa larawan. Narito ang mga larawan. Isulat ang pangalan at bigkasin ang mga bahagi ng katawan na tinutukoy sa bawat larawan. Balikan ng tula, kumuha o kumopya ng mga salitang nagsisimula sa letrang L, Y, N, G at NG. Isulat ang pangalan o tawag sa bahagi ng inyong katawan o miyembro ng pamilya na nagsisimula sa letrang L, Y, N, G at NG. Isulat sa sagutang papel ang mga ginagawa ng pamilya ni Yanyan na binanggit ng 2 beses o higit pa na ginagawa rin ng inyong pamilya. Halimbawa, humahalik sa mga magulang paggising sa umaga. Iguhit ang nakangiting mukha kung ang mga salitang magkatambal sa bilang ay magkatugma at iguhit naman ang malungkot na mukha kung hindi magkatugma. Yanyan, yaman. Lunes, linggo. Yakap, yabag. Halik, balik. Almusal, hapunan. Bigkasin ang unang pantig ng salita sa bawat bilang. Tukuyin kung ang unang pantig ng salita ay binubuo ng pantig P o patinig-katinig PK. Embutido. Isda. Aklat. Ilong. Eskimo. Kasama ang mga magulang o guardian, maglista sa inyong kwaderno ng 5 salita na ang unang pantig ay binubuo ng patinig-katinig. Para sa ika-4 na araw, tunog ng alpabeto, pantig at high-frequency words. Natutukoy ang tunog ng alpabetong Filipino, P, R, D, H, W. Nabibigkas ang mga tunog ng patinig at katinig. Natutukoy ang mga pantig sa salita, 1 hanggang 2 pantig. Nabibigkas ang mga pantig na bumubuo sa mga salita, patinig P at patinig-katinig PK. Natutukoy ang mga salitang madalas gamitin o high-frequency words. Nagagamit ang mga high-frequency words tungkol sa sarili at pamilya. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mga tunog ng mga letrang P, R, D, H at W. Sino ang naaalala ninyo sa larawang ito? Ano ang ginagawa ng mag-anak? Kumakain din ba kayo ng sabay-sabay sa inyong pamilya? Ano ang paboritong araw ni Yanyan? Paano sinisimulan ni Yanyan ang araw na kanyang paborito? Balikan natin ang tulang, ang Lunes ni Yanyan. Ang Lunes ni Yanyan ni M.A. Antonio. Lunes, ang paboritong araw ni Yanyan. Sa tunog ng relo, masaya niya itong sinisimulan. Dasal ang una niyang ginagawa pagbangon pa lang. Sa kapagbati ng ngiti, yakap at halik sa kanyang mga magulang. Ngiti, yakap at halik din ang pagbati ng ama't ina. Lahat sila'y labis na masaya. Pag-usal ng dasal, sama-samang gawain nila tuwina. Kaya pamilya nila ay parating malusog at masaya. Magana sila sa almusal, wagi sa pakiramdam kahit simpleng pagkain ang pinagsasaluhan. Ganoon ang kanilang pamilya, masaya basta sama-sama. Ang linggo nila ay masigla ang umpisa. Ang simula ng Lunes, tinitiyak nilang maganda.
Ano-ano ang salitang ginamit sa tula na nagsisimula sa letrang P, R, D, H, W? P. Pagbati. R. Relo. D. Dasal. H. Halik. W. Wagi. Ilang ulit na banggit ang mga ito sa tula? Paborito 2, relo 1, dasal 2, halik 2, wagi 2. Pumili ng isa sa 5 salitang binanggit ng 2 ulit. Gamitin ito sa pangungusap. Halimbawa, paborito ko ang adobo. Bigkasin natin muli ang mga salita. Relo, dasal, halik, wagi, ama. Magbigay ng mga salitang nagsisimula sa mga letrang P, R, D, H at W na makikita sa inyong gamit o sa inyong tahanan. Halimbawa, P, panyo. Makinig sa mga salitang ibabahagi ng inyong mga kaklase. Kapag nakapagbigay na ng salita ang inyong kapareha, hatiin ito sa mga pantig at sabihin kung ilang pantig ang bumubuo rito. Halimbawa, panyo, panyo, 2 pantig. Ayusin ang mga pantig na nasa kahon upang mabuo ang tinutukoy ng pahayag. Bigkasin ng wasto pagkatapos. Nanggaling sa kala na dahilan para maluto ang pagkain. Tawag sa paglalagay ng kamay o braso sa balikat ng kasama o katabi. Madalas gawin kapag may hawak na mikropono. Ginagawa kapag pupunta sa taas o gagamitin ang hagdan. Ipinakikita ng relo. Bigkasing mabuti ang pantig ng bawat salita. Isulat kung patinig o patinig-katinig ang bumubuo sa unang pantig ng salita. Maglista sa inyong kwaderno ng mga salitang nagsisimula sa mga tunog na P, R, D, H at W na may 2 pantig at makikita sa inyong bahay. Isulat na maayos ang iyong mga sagot at ihanda itong ibahagi sa klase. Tukuyin ang uri ng letrang bumubuo sa unang pantig ng bawat salita. Talon, ate, baba, lakad, igtad. Magtala o maglista ng 3 salita na ang unang pantig ay binubuo ng patinig-katinig. Patinig-katinig. Halimbawa, itlog. Iguhit sa loob ng kahon ang paborito mong ginagawa tuwing Lunes ng umaga kasama ang iyong pamilya. Kulayan ang iyong larawan at maging handang ibahagi ito sa klase. Halimbawa, kumakain kasama ang magulang o guardian. Sa inyong sagutang papel, pantigin ang bawat salita sa loob ng kahon. Pagkatapos, tukuyin ang uri ng mga letrang bumubuo sa unang pantig kung ito ay patinig o patinig-katinig. Ethnic, octopus. Oktubre, Oslo, isla. Kasama ang iyong magulang o guardian, maglista sa iyong kwaderno ng 5 salita na ang unang pantig ay binubuo ng patinig-katinig, PK, at tumutukoy o may kaugnayan sa paborito ninyong libangan bilang pamilya.